guys, what's up? Welcome back to our channel! Yun, magpapatato na siya. Hindi namin kayo nasama last week nung nag-check kami. Pero ngayon is the day. Ngayon ako nagpa-schedule. Kasi dapat nga di ba mag-i-inquire lang. Tapos, nung nalaman ko, ay parang kaya naman ng budget yung tattoo. So, nung nalaman kong kaya naman ng budget, nagpa-schedule ako for today. Kaya ngayon, pupunta tayo doon. Maliit lang naman yung tattoo. Mga 30 minutes lang daw. Tapos, 30 minutes to 1 hour. Tapos siya, magpapagupit din siya today habang nagpapatattoo ako. Then, after that, mag-grocery lang din kami kasi may lakad kami next week. So, kailangan namin ng food for that. Baka mag-Costco kami and Real Canadian. And yun lang naman yung mga lakad for today. Sama namin kayo, syempre. Ganoon naman kapag weekend off kami pareho. Na-try namin lumabas and isama kayo. So, let's go! Hey, we are here. So, samahan mo muna ako. Di ba nag-inquire ka din? Baka may sagot na sila. Pero hindi naman ako magpapatato kasi mahal yun eh. Yeah, kasi nag-inquire siya ng full sleeve. Bala ko yung tattoo ko, napapansin nyo guys yun dito. Bala ko na siyang pa full sleeve, like yung paayos, ganun. May background and whatever. Yeah. Pero, hindi pa naman siguro ngayon. Yeah. Hindi pa soon. Lalo na color din yan, mahal din yan. So, let's go! May iyak-iyak na naman ako. Yung last tattoo ko kasi. Dalawa. Isa sa arm, isa sa rib. Iyak-iyak ako doon sa ribs. Masakit eh. But let's go! Here. Excited na siya. Hindi naman ako magpapatato. Nakakabahan natin. Na, Nakapagupit lang ako. kinakabahan ka din magpagapit. Hey guys, we are back. So, tapos na ako. Ito siya. Pagupit din kasi ako. Nagpagupit din siya. Tingnan nyo din siya. Tingnan niya siya. Tapos, ito yung sa akin. It's done. Saglit lang. Kasi nga, Bilis maliit lang. I-trace lang naman. Tsaka kulay black lang eh. Yeah. Saglit lang. Okay naman. Maganda naman. Hindi ako nasaktan. Hindi ako nasaktan. So, it's good. Yan. So, ito may nilagay siya. Hayaan daw ng 5 days. Mas okay daw yun kaysa sa cream. So, we'll see. Kasi ngayon mag-grocery lang muna kami. Yes! Magka-Costco muna kami kasi mas malapit yun. Kasi Ba't ba tayo magka-Costco? may lakad kami next week nga. Yeah. It's my birthday, bro. Yes. Tandaan na siya. 30 na siya. 13 na ako. So, ayun. May lakad kami doon next week. And mag-cottage. Magka-cottage kami. Yeah. 3 days, 2 nights yun. Yeah. Lang, chill lang. Wala namang talaga kaming magkakaibigan na pupuntahan talaga. I mean, chill lang talaga. So, yun. Magluluto-luto, ganyan. Ihaw-ihaw. Yeah. Ganon. Yeah. So, may toka-toka ng food. Kaya bibili kami ng part namin. Kasi ito lang din yung time namin before nga kaming umalis. Yeah, kasi papasok na ulit ako bukas ng Sunday bukas. Hanggang bago mag-request off sa Thursday. Yes, so yun lang yung lakad namin. Mag-Costco and Real Canadian. Ano bilhan sa rin kanina? Kasi meron yung mga kunwari yung banana ketchup. Mga tingi-tingi. Oo, kasi mag-iihaw kami ng liempo.
i-marinate na, di ba mas masarap pang banana ketchup kaysa Heinz. So, ayun, yung mga ganun lang, yung mga maliliit lang na things sa Real Canadian. Pero, most likely yung iba is sa Costco na. Yarn. Let's go! Tara! Hindi pa kami nakakalayo. Favorite shop. Ang dami na niyang nakuha. Oh. Ay, ganito. May maganda kasi yung deal. Jacket yan. $10 na. Ganda to. Kirkland naman yung brand, yung Costco brand. Tapos meron pa siya. Polo. Hindi pinag-isipan ko pa to. Let's see. Ano lang yun, $10. But look what I got. Ayan. 15. Ganda yung mga deal ngayon kasi yung mga panlamig. Kasi Yeah. magtatag-init na eh. Siyempre maganda rin mag-ipon na ng ganito. At least, wag naman, siyempre hindi naman yung mga makakapal na jacket kasi ito pwede naman siya mag-agat. Spring. Or fall. Nilalamig or what. Ito sa akin. Frank and Oak. $20 to before. Parang 20 or 24. Ay, ito 20. Tapos ngayon, nakita ko dun $4.97 na lang. So, ayun. Kumuha akong dalawang color. Isang small at isang XS. Kasi hindi ko sure kung ano yung size ko. Parang hindi kasi stretchable yung XS. So, nag-small din ako. Eh, $5 lang. So, parang okay lang. So, hindi yan yung pinunta namin dito. Ito rin yung pinunta namin. Damit. Excuse me. So, ayun. Ano muna tayo. Mag-check na tayo ng kailangan nating bilhin. Hi! Just an update. Nandito pa rin kami sa Costco. And, tapos na rin naman kami. Konti lang din yung binili namin. Yung iba, yung mga maliliit na lang na bagay. Kaya Walmart na lang or Real Canadian. Then, yeah. Bisa muna kami. Pakita ko sa inyo. Yan, so far. Kunti lang. So, let's go. Lalaglag kayo. Are back. Dito kami ngayon guys sa Mr. Lube and Tires. Isa siyang parang auto service, auto shop, parang ganun. Kasi suddenly nag-appear yung check engine light dito sa sasakyan namin kagabi. Siyempre ayaw naman namin i-drive. Like palipasin ng ilang araw bago ipa-check. So naisip namin, might as well, nasa labas naman na kami, di might as well ipa-check na rin namin para at least alam namin kung matagal ba ipagawa, ganyan. Kasi nga 'di ba, babiyahe rin kami ng 2 hours sa Thursday. Eh mahirap naman biglang magkaroon ng aberya along the way. So yeah, papacheck namin ngayon. So hopefully yung mga minor issues lang. Yung check engine light naman is steady. Ibig sabihin pag steady, hindi siya sobrang urgent. Like pwede pa siyang i-drive like for a few days bago niya ipa-check. Unlike yung blinking na, dun yung kailangan stop driving na talaga. So, waiting lang kami dito. Sabi dito lang daw kami sa sasakyan eh. Kung hindi na kami siguro kailangan pumasok talaga dun. So, yeah, kasi wala ding pwesto. Parang actually itong Mr. Dog na to, parang drive-thru ka lang. kasi more on siya yung tires, pagpalit ng gulong, ganun. Mga sasakyan dito nakapila lang. Yeah, and konti lang din kasi paggawaan or patcheka ng sasakyan kapag weekend. Halos lahat sarado or maaga nagsasara. Ito at hanggang 5. 5, oo. So oras pa lang, magta 3 o'clock pa lang naman. Sabi naman sa amin kanina nung tumawag kami, around 3 or 3:30. So on time lang kami. Yes, so hintay lang kami dito. Tapos saka ulit kami mag-grocery.
May katabi naman pala ditong Food Basic. So, kahit hindi na kami mag-Walmart or Little Canadian, baka meron naman dyan. Para isang lakad na lang rin. Kasi nakapagod pa balik-balik. Basic ano lang naman yung bibili namin. Ingredients ba? Yes. So, naghihintay lang kami dito. Ang angas nga parang papasok ka lang. Tapos pinapalitan na nila yung sakyan. Nakaupo ka lang sa sakyan. Hindi. Pinapalitan nila yung gulong. Habang nakaupo sa sakyan, chilling ka lang. Since nakatambay lang kami dito, magchikahan muna ulit tayo ng bagong update sa isang pathway, which is the TR to PR. Yan, ipopost ko rin yung malinaw na picture dyan. Yeah. Kasi alam niyo to, 'di ba? Actually nung nakita ko 'yun, tas parang may nadagdag na hospitality kasi noon na is lang trades, yung mga usual na kailangan in demand. Tapos nakita ko nadagdag na parang yung hospitality. Nagkaroon ako ng parang yes, at least may isang option kami aside from CEC. Pero disclaimer Tapos, lang, hindi pa hindi pa official. Yeah. Pero kasi galing na siya sa Immigration Minister. Oo. Yung interview is April 18, Yep. 2026, so recent lang. Tapos, nung binasa namin yung parang buong article, hindi kasama ang Sudbury. Oh, unfortunately. Kasi ang sabi, Yeah. ano lang siya, yung mga outside CMA, or CMA is yung Census Metropolitan Area. Sabihin yung mga malalaking city, or yung mga maraming tao like Montreal, Toronto, Vancouver, Yun yung top Greater 3. Sudbury, Oakville, Mississauga, yung Ito mga basta ilalagay namin dyan. yung mga ganun, kasama na ngayon yung Greater Sudbury. Greater Sudbury, yung sabihin, hindi lang yung Sudbury city itself, pati yung mga neighboring towns niya like Azilda, Garston, yung mga nasa gilid-gilid niya, kasama rin yun sa Greater Sudbury. So, lumaki yung population tuloy, nasakop. So, hindi na siya focus dun sa TR to PR. Although, hindi pa naman siya official. So, we're kinda hopeful pa rin na malay nyo. Diba? Kasi, diba, ang sabi nga is, rural lang yung ifo-focus nun. Kaya, nung parang una namin yung nakinig, ay, nasa rural tayo. Kasi RCIP, Sudbury is part of RCIP na rural. So, parang ang thinking namin, ay, okay, kasali tayo. Tapos, nung pagkabasa namin nung article, ay, yun nga, kasama ang Greater Sudbury sa CMA, unfortunately. Kasi parang, sabi nila, medyo nagiging city na din daw ang Sudbury kasi ang dami na rin lumipat dito. Madami na yung tao daw. Yeah. So, ayun, hindi kasama. Pero, yun nga, wala pang final announcement. Kaya, kahit pa paano, parang medyo umaasa pa rin kami. Kasi para, isang option din for us, for our PR. So yun, yung parang magiging focus daw nung TR to PR pathway is yung mga smaller cities or communities outside major urban hubs, yung outside Greater Sudbury. Basta yung mga maliliit talagang town na halos walang tao. Hindi naman, siguro yung mga Thunder Bay, yung mga ganun, Sault Ste. Marie, hindi ko alam. Basta yung mga mas maliit ba, yung mas liblib na. Yung, tas din daw, yun nga, rural areas, supporting local economies and workforce needs. Yung mga nga. Tapos outside CMA. Tapos para daw to sa mga tao na nag-work na in Canada. Unlike kasi pag excess entry, di ba pwedeng outside Canada ka mag-apply. So, yeah. So, pang priority daw nung na to, nung pathway na to, Canada is yung mga inside Canada na. Kasi medyo similar siya sa CAC, di ba? Medyo similar yung requirements ba? Kailangan mo, parang dito sa TR to PR, parang kailangan mo at least 1 year work experience. Nakalagay dito less than 2 years of work experience. Not final daw. Tapos yung focus is on regions outside major cities. Yun nga. Tapos ang pinaka target number daw na
na mabibigyan nila ng nomination is 33,000 spots over 2026 up to 2027. So parang hindi siya ganun karami. Kasi hindi lang naman Ontario to lahat to, BC, lahat, 'di ba? Alberta, ganyan. Canada. Doon sa New Brunswick, mga ganun. Kasi yung other requirements, parang nandiyan ko, ay pasok naman kami, ganyan. Yun lang talagang CMA, yung parang medyo nag-alanganin na kasama ang Greater Sudbury. Pero we'll see pa din kasi wala pang final announcement, and in a few weeks pa sila mag-a-announce talaga kung ano yan. Dahil ayun, sayang din kasi kung ano, di ba? Mga nasa rural area dyan, ano din, mag-ready na ng requirements, ng documents, para pag na, ano na yan, na-open na, at least, pwede na kaagad mag-lodge. And, ayun, parang, kasi feeling ko paunahan din yan, katulad ng PR to PR dati na, in less than 1 day ata, na ano na, parang na-meet na yung quota. Pero ito naman kasi sabi 2026 and 2027, feeling ko uunti-untiin nila yung pag ano. Well, Yeah, let's see. yes, Anong let's see. magiging kainat na. Pero sa ngayon talaga, yung pa rin na express entry ang best bet namin Yes. for now. Tapos hindi na rin namin talaga iniisip lumipat kasi yun nga, kailangan mo at least 1 year or more or less than 2 years para mag-qualify ka dito. What if after 2 years panibagong policy na naman, wala na naman, tapos lumipat ka pa. So talagang risk na namin to na tasagayin na namin kung ano yung pathway na ano yun namin talaga. Wait lang, medyo magulo yan. Kasi nakakagulo dito sa harapan ko. Yeah, I mean, hindi na kami lilipat. So yun, yung main idea is hindi na namin binabalak lumipat. Tapos ako, sinasuggest ko rin na yung mga medyo alanganin na yung work permit nila, like yung mga 2 years, yung mga tulad namin, mga 2 years, ano na lang, less than 3 years na lang. Parang, ano siya do or die na decision na lang siya. Kung lilipat kayo, lumipat na kayo ngayon pa lang, para at least umaandar na. Kaysa kung ay tignan muna natin bago ma-release. What if ma-release pa siya bare months pa? Or alam niyo naman, minsan na-delay yung announcements ng IRCC. Yeah. So, ayan. Make a research din, syempre. Do your research. Hindi lang basta-bastang Lilipat, ganyan. yes. Kasi hindi lang naman din kumbaga pag lumipat ka, pagod rin, pera din, yung ganun, oras din yung maaano mo talaga, parang kakailanganin mo, kaya bago lumipat talagang Tapos, timbangin nyo rin muna yung scores nyo kung sa tingin nyo merong naman, may ilalaban naman sa express entry. More than yung, ay lilipat pa kami, mag-accumulate muna kami ng another experience bago pumasok ulit sa pool. yeah. So, yan. Decision nyo. Kasi kami, balak talaga namin. Magstay na lang muna dito. Dito Yun na talaga yung namin hanggang talaga. ma-PR. Hanggang, Sana. Pero yeah, dito na kami. yun ang balak namin. Yun. Kahit naman nung bago pa lang kami lumipat, yun na yung natin na once we transfer nga to a different city or province, dun na kami hanggang ma-PR or basta yung PGWP pong PGWP. So dito kami, at least nga kahit pa paano meron kaming isang pathway na parang on track kami. Kung magkaroon man ng chance sa TR to PR or sa RCIP, maybe after a year, kasi who knows, palaging nagbabago, at least we have another option. Pero yun, stick kami sa Sudbury, stick kami muna sa CEC, and we'll see what comes next, kung meron mang papwede sa amin. Basta yun, sa inyo dyan, mag-research, ready na rin ang documents just in case, diba? At least handa tayo. Yun lang naman. Yeah. Gusto lang namin kayong
tsikahin din sa mga nababalitaan namin na kasi ano to recent news, so maganda rin siyang pag-usapan agad. Ayun lang. Hintay pa rin kami dito. Mamaya na lang ulit. So ayun guys, dito na kami sa bahay. Kauwi na kami matapos ng mahabang araw. Kung kung saan grocery kami nagpunta. Kasi after namin dun sa Mr. Lube, may katabing food basics nga. Kaso, ang konti ng laman nung nando dun. Tapos may mabahon tao. Ito meron talaga parang tagal lang din naligo. So, sumakit yung ulo namin. Tapos yun, saan tayo nagpunta next? Pa-car wash na kami, tapos nagpunta na talaga kami ng Real Canadian kahit na sa kabilang dulo siya. Kasi mas alam namin na mas meron doon ng mga gusto naming bilhin. So ayun lang. Sana nag-enjoy kayo guys sa video na to. May mga natutunan kayo or mga, alam nyo, napaisip din kayo dun sa bagong TR to PR na yun. Kung para sa atin ba yan or not. Yes. Don't forget to comment, like, share, and subscribe to our channel. Until next time, guys. Bye-bye.